Okay, Sir John, isang magandang araw sa atin po sa lahat ng mga nakikinig. Hi there. Tayo ay dadako sa last na chapter ng First Corinthians. At yun ay yung First Corinthians 16 na nakikita nyo naman sa ating thumbnail. Ano? So, magsimula tayo ng Matthew. Tagal, ano? Matthew, after nun, John ba? John, Acts, Hindi, tuloy-tuloy mo lang. pati Mark. Mm. Totoo ba? Tuloy natin yun. Mark. Parang iniskipan mo lang yung mga part na mauulit lang. Galing ni Sir John. Ako, di ko na natatandaan eh. Kasi nasa 181st episode na tayo, sir. Or 82nd. Di ko alam, ha? Di ko na matandaan. We're not counting na. Pero last Not counting, pero sinabi mo yung number. last recording ang natatandaan ko yung tungkol sa pera nga ng simbahan kung saan Pwedeng. prepare na. Pinag-prepare. Tapos pinag-usapan din natin doon kung kailan pwedeng tumulong yung simbahan. Kasi may mga iba din kasing mga abusado eh. Na, nangangailangan ako, simbahan kayo. Tulungan niyo ako, Brad. Ganun. Baligtad. Baliktad. No? Yung parang alam mo, parang inaabuso mo yung kabaitan ng isang institusyon. Exactly, o ng isang tao. Di ba Christian ka? Dapat pautangin mo ko, boy. Akit hindi to biro, ano to? Tawag dito, totoo to na nangyayari. Minsan galit pa nga eh. Di ba? Kala ko ba Christian kayo? Di ba? Dapat mapagmahal kayo. Kaya nga. Mahalin niyo ako. Demanding pa. Pakabigin. Saka yun nga, isa din na pag-usapan natin na may mga iba din kasi na hindi rin nakaramdam. Medyo may katigasan na talaga yung siguro, yung mukha. Yun na nga. Isip ko pa pinagaganda ko pa kasi. Di ba, kunyari, kung wala ka pang monetary na maibibigay, di ba? Iba. Hindi in the form of money, di ba? Kahit serbisyo. Iba sabi mo yung sa simbahan. Pwedeng tumulong, mag-ayos, bisita. Sa ibang churches, even hindi Christian community, yung able, kahit sila yung etiquette lang eh. able, sila yung nagbibigay ng finances. Yung hindi able, sila yung gumagawa ng particular na action. So, kunwari sa pag-visit, so yung nag-finance nun, yung mga may pera, may financial capacity, yung hindi ganong financially capable, sila naman yung actual na nag-visit. Wag naman yung lahat is meron. Kumbaga, wag naman natin na ipa-shoulder sa isang tao lang yun na ako na nga may pera, ako pa yung magbibisita, tapos ako pa yung ganito. Kumbaga, mababurnout din ko pag wala sa heart niya. Nabanggit nga ni Pastor Ed Lapis, di ba? Minsan napapanish pa daw kung sino pa yung masipag at mabait. Yung naaabuso kasi laging sila. Lalo sa pamilya, di ba? Kung sino daw yung mga batugan, kung sino daw yung mga tamad na anak, sila pa yung nare-rewardan dahil nga daw kadalasan, hindi naman daw niya nilalahat, pero kadalasan may konsentidor na ina. O na lola. O na lola, o na ama, o na lolo. Pero kadalasan daw yung sa lola o sa nanay ang konsentidor. Hindi naman daw niya nilalahat. Oo. Pero aminin nyo, di ba? Merong ilan. Meron din ganun. Yes. Bakit? Ikaw naman kasi yung nakakaunawa, anak. Ikaw naman yung nakakaluwag-luwag eh. Kaya ikaw muna ang aking gagatasan para ibigay ko sa isang kapatid mo na tamad. Siguro, paano yun, sir? Siguro, maganda yung... Kasi meron ako nabasa na comment dun sa ano na yun. Alam mo naman social media ngayon. Madami na. Mamaya pupunta tayo dun. May comment na, parang mali naman si pastor dito. Di ba dapat kailangang mabait tayo sa lahat? Ganun. Just because nakakita tayo ng exemption sa rule, doesn't mean yun na yung rule. Yun ang nakakaligtaan nung iba.
Parang Tapos, na-generalize na as a rule na yun. Diba? Gets? tapos may mga terminology tayo na hindi valid yung argument na yan, ganyan-ganyan. I would just like to remind everyone na yung gumawa ng mga terminologies like argument, fallacy, and whatever, tao lang din naman na nag-define ng mga yan. So, hindi Who siya... are we to say that it is not valid? Yeah. Ano? Hindi naman din siya biblically ordained and ano. So, kumbaga, tao lang din. Pero minsan, kahit gamitin mo na rin ang logic no? Which is, mamaya, Yung logic ba is okay na basis? okay na basis yung logic. However, For logical, lang, however, usapin. there are times na yung advantages and disadvantages ng isang bagay regarding dun sa command ni God is hindi sapat Yung logic. para, Yet, logical ang Bible. Di ba? maraming pagkakataon logical yung Bible. Kasi Okay. before, minaliit natin yung logic Kahit di ko naiintindihan, basta sumusunod ako sa Diyos, blind faith na pala. Sumusunod na pala tayo na tumalong ka, di kita talong tayo. Dahil... Kasi may mga pagkakataon na, for example, gumawa ka ng arko, yung kay Noah. Ano ang mga Logic. ano ang mga advantages nun? Sige, di marunong lumangoy si Noah. O, yun yung advantage. Ano yung disadvantage? Maghihirap kang ilang taon gagawa ka ng bangka ay ng barko, arko. Paano pa sir isipin mo? Hahamakin ka ng mga tao. Tapos mag-iimbak ka ng Kasi mga... it may seem illogical. Diba? So, ibig sabihin, mas nag-outweigh nung disadvantage yung advantage. Pero just because na-outweigh nung disadvantage yung advantage, doesn't mean na mali na. So, may time na, logically speaking, is maintindihan natin yung Bible. Pero may mga area na it requires deeper connection and deeper understanding. And even yun nga, trust. May mga mystery kasi sa Biblia. Isipin mo kung may mga environmentalist na nung panahon ni Noah, magpuputol sila ng puno. Kaya nga, di ba? Bababash siya. Exactly. Ayan. Yun nga, sir. Nasabi ko na sa'yo. So far, dun, enough na sa, sa recap. Di ba sabi mo kanina bago tayo magsimula, is not toxic ka sa SOCMED dahil sa divorce. Actually, hindi na naman sa divorce. Madami Anything kaya. na nagtitrending, tapos, yung mga tao na meron silang particular na mga issues and concerns and even desires, nakikibandwagon sila doon sa mga... Ano ba kasi yung sa divorce? Meron bang, Parang sinabi nila is... Meron bang pinapasa? Pinapasa ba? Yeah. Sa Senate na yung kasunod na hearing na kung aprobahan nila o hindi. Ngayon, ang point ng mga karamihan is, sige, kayo mga mga Katoliko o blah blah blah, o de, wag kayong mag-divorce, pero i-consider nyo rin yung ibang mga tao na kailangan nila ng... Anong take mo dun, sir? Ng take mo dun? Ay, ang take ko dun? Anong take mo dun sa mindset na yun? Ako, ang take ko sa mindset na yun is, hindi mo talaga mababago ang isip ng mga tao if hindi naman to glorify God ang primary na concern. Di ba kunyari bilang sabihin natin bilang Kristiyano, bilang pastor o bilang taong simbahan, talagang hindi tayo goods, di ba? Pero kunyari ikaw, sir, ilalagay natin ikaw sa posisyon na ikaw ay isang senador. Sa magbabago ba yung stand mo? Magbabago yung stand ko? O papabor ka ba? O, hindi pa rin. Hindi ka pa rin papabor. Baka nga hindi ako maging senador Kasi marami kasing temptation dun Diba? Kasi ang sinasabi naman nila na parang sinasabi nyo Catholic kayo tapos di kayo pabor sa divorce. Yung Spanyol, Spain, kung saan dun galing ang ating Catholicism, pabor sa yung divorce sa kanila. Pabor sila sa divorce. Ayan yung argument nila. Yan yung mga yan yung mga argument na mali. Kasi hindi Spain ang pinanggal. Kung ang Catholicism is if ang Catholicism is Christianity, hindi Spain ang pinagsimulan ng divorce, or sabihin natin hindi nila pwedeng gamitin na Spain ganito, ganyan. Kasi kung ang Christianity is nag-originate kay Christ, so kahit wala pa yung mga Espanyol,
malinaw naman ang Actually, sinasabi meron tayong, ng Biblia meron doon. tayong podcast na yun yung pinag-uusapan natin, Yeah. divorce, di ba? At saka hindi lang naman divorce ang possible na option regarding that. Kaya may tinatawag na... Si Chis Escudero, ang alam ko, ang kanyang parang annulment. Magkakaiba kasi ang annulment, separation, at saka divorce. Yung annulment is pinawawalang bisa yung kasal as if hindi nangyari yung kasal. Parang ang gusto yata niya is pababain na lang yung presyo. Ng annulment. Okay. O yun. Ang annulment, ang grounds kasi ng annulment is, for example, hindi naman totoong pare o vested na with authority yung nagkasal. Okay. Invalid yun. Ano pa? Kung magkapatid pala or incestuous yung relationship. Pero in good faith kayo. Invalid yun. Ano pa? Pag bigamy na pala yung kasal. For example, may asawa pa sa una tapos finorge lang or di alam ng isa. Ano pa? Dineceive ka. And di valid yun. O yun. May tinatawag na coercion or sabi nating pamimilit na kapag hindi mo pinakasalan, ganito, ganyan. Pang-ninikil. Yes, or nagpakasal because of pressure kasi na-rape. Mga ganon. So, pwede yan. Yun, yes, pwede yung ground sa so, annulment. So, na loophole lan, Meron pa iba, yung katulad nung hindi pala sexually capable. Yung sabihin natin na may mental health problem issue hanggang sa part ng insanity. Okay. Yung mga ganon. So, that is annulment. Pangalawa naman is yung separation. Separation or legal separation is... Paano yan, sir? Kunyari sa annulment mo. Sige, hindi natin napunta sa problem. Pero okay lang. Paano sa annulment, na-annul na kayo, na-annulled na. Pwede pa kayo mag-asawa. Depende sa grounds, pero kung... Pero pwede ka pa mag-asawa, kunyari. Yeah, there are conditions na pwede ka naman talaga mag-remarry. Kasi nga, napawalang visa yung kasal. Ikaw pabor ka doon. Kunyari, annulled ka, mag-asawa ka, walang problema. Pabor ako doon? Hindi, kumbaga, meron kang green light ba doon? Kunyari bilang gatekeeper. Kunyari ikaw mag-gatekeep. Kung titignan mo kasi in a Christian view, hirap pa. Humarap kayo sa Diyos in good faith. Kung in good faith. In good faith, pakasal kayo sa Diyos. Tapos hahanapan mo ng butas para lang para sa akin mali yun in the first place. Sa amin kasi ako, sa mundo ko, although baka merong ibang perspective yung iba, sa mundo ko kasi, halos lahat ng kakilala kong annulled is may cheating involved. Dahil walang divorce, annulled na lang. Palabasin na lang natin na mentally incapable isa. Ibig sabihin, naghanap kayo ng loophole kahit hindi naman talaga. Sa divorce naman, may tinatawag na no-fault divorce at saka may fault na divorce. Pag no-fault divorce, ibig sabihin... No fault. Walang mali. No fault. Ibig sabihin, wala na yung affection, ang lamig na, sa ganon. Yun yung no fault. Hindi mo bine-blame yung partner mo. Yun eh. Yeah, hindi mo bine-blame yung partner mo regarding that. Pero yung with fault na divorce, bine-blame mo yung partner mo regarding sa kunwari cheating, adultery, or ganyan-ganyan. Kaya na-push ka na yung divorce. Sige. Ngayon, ulitin po namin sa mga nakikinig, this is a Christian podcast. Para baka sabihin sige, yung opinion nyo para sa inyo lang nandun. Actually, we're not even working on our own opinion because we are submitting dun sa sinasabi ng Diyos. So, the terminology na sabihin is opinion. Yung Bible kasi ang nagsasalita on that. parang ang hirap sabihin na opinion namin to eh. Diba? Because hindi rin naman kami actually nakakababa pa nga eh. No? Nag-set ng rule. Pag sinabi mong opinion mo lang eh. As a Christian, although may disclaimer tayo for some na opinion ko lang to di ba? May mga ganun disclaimer general, pero regarding dito na merong command ang Bible, hindi tingin mo sir, kunyari, divorce. Bakit yung mga pro-divorce gusto nilang magkaroon ng divorce dito? It is because may mga situations naman kasi talaga na abusive yung partner. Okay? Na sabihin natin na irresponsible.
Political. Naiintindihan ko yung pain and suffering behind that because I myself came from a broken family na naghiwalay yung magulang ko na nag-divorce sila dun sa Canada. Pero yung dito, wala naman divorce dito. So they're still Paano yun, sir? Kahit married. dito ka pinanganak, dito ka kinasal, pwede ka mag-divorce sa ibang bansa. Para malipat yung custody namin papunta sa mama ko. Ano pala yun? Ngayon, ganito ang point. Nag-usap kami ni mama nun na, sige, naintindihan ko, pero bilang Christian, di tayo dapat na nagsisik ng divorce. Kung merong mamagsik ng divorce sa atin, yung hindi Christian na partner. Pero hindi tayo. Yun din yung reason why sinasabi, do not be unequally yoked with unbeliever. Actually, Chain kasi, no? kumbaga, magiging less likely na ang marriage ay magiging mauga kung sa umpisa pa lang, sinunod na natin yung Bible. Ang nangyayari kasi lalo na social media, Band-aid solution tayo. ang nangyayari kasi na-antagonize masyado yung, yung Christianity at saka yung Bible just because hindi muna nilaliman ba ang relasyon sa Diyos at nilaliman yung pagkakaunawa sa salita ng Diyos regarding sa ano ba ang dapat na katangian ng Parang mga tao. sir, parang sabi ng Diyos, huwag kayo pumunta dyan. Huwag kang pumunta dyan. No, sinabi din ng mga ibang mga Kristiyano, huwag ka daw dyan pumunta, sabi ni God. Pumunta ka doon. Tapos nung nagkagulo-gulo na, dapat mga Christian, di nyo kami ino-oppress. Parang gano'n na, di ba? Yun nga ang double standard minsan na sabihin nila, hindi, ganito, ganyan. Sinasabi natin, we are a Catholic country. Kapag in-express ng Catholic country yung Catholicism, does it mean ino-oppress nila yung iba? Hindi naman gano'n, di ba? Ngayon, sabi naman ng iba, practice nyo yung sa inyo, yung sa amin, practice. Matakot ka rin doon. Kasi if you claim to be a Christian, pero ganun ka magsalita, it is as if na dinay mo na yung faith mo. Wala ka na absolute, no? Kasi naiaasog mo kung opinion hanggang mo yan. saan niya. Opinion mo yan, opinion ko to. That's why I'm telling na hindi ito opinion. Okay, it is what is commanded by the Bible. Now, ngayon may magsasabi, Sergio, na bakit pinayagan naman. At sinagot na rin ni Jesus, di ba, dahil sa katigasan ng ulo nyo, pero hindi will ng Diyos. Nung una. Sa una, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Pero dahil sa katigasan ng inyong ulo, minabot. Lahat naman ng marriage, blah, 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 ganito, ganyan. Pero may tanong din, bakit daw ang pwede daw mag-divorce, napunta na tuloy dito, is lalaki lang nung panahon na yun. Parang yung babae hindi pwedeng mag-file ng divorce. Hindi talaga. Kasi ang binigyan lang power at ang may bilang nun, at ang may right, is yung lalaki naman talaga. Ano ka doon? Kumbaga subscribe ko ba sa ideya na yan? Sa kultura hindi, na yun? kahit na sabihin natin ang binigyan ng authority, babae para mapag-divorce, the divorce itself, hindi rin. Kahit lalaki pa siya, na mag-file siya ng divorce, hindi rin. Kasi nga, hindi in the naman first yun place, yung, hindi naman yun yung, regardless ng gender. Regardless. However, may tinatawag na separation. Yung separation or legal separation is, Hiwalay kayo. Hiwalay muna kayo physically kasi baka nang bubugbog na legally separated yung ba yun? Ngayon, kumbaga magbago or whatever, dumating yung time na null and void na yung separation, kunwari pareho sila magpirmahan na okay na, o de pwede silang contract magsama na uli. Ganun Pero kumbaga, contract ang kasal kumbaga ang pag-aasawa, napakalumang na to, linya. Ang pag-aasawa hindi parang kaning sinubo. Hindi na kauso kasal ngayon. Maraming hindi naniniwala sa kasal hindi ka... Very na tayo, pababa na, The issue is not... Di ba gusto nila live-in muna the issue is not actually about marriage. The issue is not about actually divorce. The issue is about how much or how do we truly love and submit kay God. Okay, actually, kumbaga, yun yan. Lumalabas siya sa kung paano natin i-handle yung ibang relasyon. Kasi kumbaga, kung hindi naman pala ganun kabigat o sabihin natin naka-importante yung salita ng Diyos sa buhay mo, so, gulo-gulo lahat. Magulo na lahat yun. Kumbaga, kahit na ano pa ang sabihin ng isang taong nagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa isang tao na hindi naman ganun kabigat yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos, hindi talaga kayo how can you meet how can two walk together kung hindi sila nag-agree? So, doon pa lang, hindi mo pinapahalagan o hindi mabigat sa iyo ang salita ng Diyos o may iba kang version
ng pagpapakahulugan sa pananampalataya at pagsasubmit sa salita ng Diyos, hindi talaga kayo magtatagpo ng isang tao na talagang pinahalagaan niya yung salita ng Diyos. Kaya yun yung cliche man pakinggan, ang talagang pinaka-advice, unahin mo ang Diyos. Unahin mo yung Diyos. Yun yung pinaka-advice na ang hirap niyang mag-grasp na sobrang napaka-broad. Pero biruin mo sobrang niyang totoo. Di ba? Kasi, kunyari, yung tama ka sir Kunyari, wala kang pagpapahalaga kunyari kay God. Paano mo ma-handle yung isang relasyon na temporaryo lang? Ngayon sasabihin ng iba, hindi, madali lang kasing sabihin kasi hindi mo naiintindihan Then I can also say the same at in return na madali nyo lang din kasing sabihin yan. Dahil kasi hindi nyo rin naiintindihan kung gaano kalalim yung dinedemand ng Diyos patungkol sa kabanalan at patungkol sa pag-submit sa Kanya. Parang argument mo, sir, kanino bang nararamdaman sa atin ang valid? Parang ganun. Kahit kasi kung ano lang, kung intindihan lang, saan tayo hihinto? Saan ang line? Kaya nga, decide for yourself now if sa Diyos ka ba o hindi. Kung sasabihin mo sa Diyos ka pero ayaw mag-submit sa isang malinaw na kautusan ng Diyos, sasabihin mo hindi ka naiintindihan, that's also a fallacy. Kasi you are trying to appeal according to emotion. Hindi sa written. Ngayon, usog lang ako ng konti. Ngayon, pag binasa mo din yung mga maganda yung may mga nag-explain din na hindi bash yung pag-explain kundi maayos yung pag-explain Ang explain niya is may mga secular na explanation regarding that. Hindi na biblical secular. Ngayon, sabi dito sa secular, for example, sa 45% na ikinasal is now uwi sa divorce. Sabi nila, 60% daw ang chance na mag-divorce uli yung nakipag-divorce on the first place. Yung una. 'Di ba? Unang divorce sa 45% na nakipag-divorce, 60% yung chance na makipag-divorce uli. Okay. Then after nun, 75% yung chance na makipag-divorce uli. Statistics yun. So, nasa study yun sa US. Kaya sabihin nila, hindi, US kasi yun blah, 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 ganyan. Siyempre, makakuha ba tayo study? Wala pa kang divorce. Ngayon, dito ako natutuwa Kapag again sa atin, hindi, ibang bansa naman yun O sige, Pilipino na sabihin natin na may takot sa Diyos, nakikilos sa sambayan ng mga Diyos, makatao, makalikasan, makabansa. Hindi, panatang makabayan lang yun ano ba, hanggang saan mo ba iaasog yung definition mo ng mga salita? Hindi, pagpabor sa'yo. Pagpabor sa'yo. Ikakabig mo. Pero kapag, again, sa lifestyle. Di naman Pilipino yun Parang gano'n I am not pro-abusive relationship. Kumbaga, gusto kong linawin din sa nakikinig. Ang gusto mo lang linawin, sir, kumbaga, minsan, kaya tayo napunta sa ganong abusive na relasyon, kadalasan pala, is in the first place, hindi natin hinanap kung ano yung sabi ng Diyos. Hindi tayo guided. Yeah, may kausap nga ako sa Janty Catholic isa INC. Okay. Ang tanong ko, bakit madalas ang nagpapakonvert yung Catholic sa INC? Hindi other way around. Kasi po matitiwalag po kami kapag ganito. Alam nyo, ano kayo one-sided. In the first place na pinatulan mo yung Katoliko, nag-compromise ka na. So, ibig sabihin, bawal sa inyo yun Yeah. Kung mapag-uubra natin na magko-convert yung isa, itutuloy niyo yung relasyon nyo, bago pa siya mag-convert, naging kayo. So, ibig sabihin, pinatulan mo na yung hindi mo ka-religion. Parang tinatama lang. Hindi, ang pinapoint out ko lang is, hindi natin pinag-uubra ang marriage. Sinisimulan ang marriage muna sa tama, sa Diyos, sa pagsubmit sa Diyos ng bawat individual. Para pag yung dalawang tao na nagsasubmit sa Diyos, individual, hindi ganun problema yun. Hindi may issue ng insane, ganito, ganyan. Okay. Ulitin ko para insane, yung isang party. Yung may mga adultery, ganyan. Okay. Pero gusto ko lang ipaalala na the exemption of the rule is not the rule.
Forget me insane. Porket may mga ganung exemption. Parang sa rape din natin, ano, na isang issue, no? Bakit may mga, yung, sa mga suot? Just because there's an exemption to the rule, that doesn't mean na yun yung rule. Okay. So, enough with that. So, para na. Gusto ko lang 20 minutes yung intro namin. Hindi, okay lang. Maganda kasi mainit. Hindi, isagad ko lang na if in the first place, hindi naman talaga malalim at submissive yung tao at meron genuine na fear of the Lord, you would not expect that they would understand yung ganong bagay, kundi ang sasabihin lang... Foundation kasi ang Bible. Yeah. Kasi ang sasabihin lang din ng mga tao na yan, bigot, sasabihin na hypocrite, sasabihin, lahat. Ganun lang naman din yan eh. Same old, no? Don't expect. Ganun na lang. Okay, 12. 12 lang. Tungkol naman sa kapatid nating si Apollos, maraming beses ko siyang kinausap na bisitahin kayo kasama ng iba pang mga kapatid, pero hindi pa niya ako nakukonvince na pumunta dyan ngayon. Pupunta rin naman siya dyan pag may chance. Okay. Si Apollos to. Ano ba ang karakter ni Apollos? Si Apollos very eloquent Oo, na siya mag-share. yun eh. Siya yung Siya bold, ang Zeus. siya yung bold na mag-share kahit na hindi pa siya acquainted sa Holy Spirit. Ang alam pa lang niya is yung Law. crucifixion ni Christ tsaka yung law. Pero sa Holy Spirit hindi siya familiar. Ngayon, Gift niya yun. No? So, pwede rin gamitin ng Diyos yung magaling magsalita. oo naman si Paul. Actually, si Paul, matalino naman. Yun. Si Paul. Hindi kasi may smart shaming din eh, no? Saka meron din na pag magaling ka sinasashame ka sa church. Marami kasing ibang mga reasons sa smart shaming. For example, di mo maabot yung ganong intelligence kaya sinashame mo na lang. Di ba? Para Ikaw na. parang meron ka insecurity kung bakit mo ginagawa. Ayun. Now, Hindi dito... ka kasi, ang sa akin lang, parang dahil magaling ka, dahil matalino ka, dami kang alam, ay, tingnan mo, matalino lang yan, pero di siya nagde-depend kay God. May ganun. Ang dali naman natin mag-judge kapag gano'n. Yun nga. Okay. Ngayon, sabi dito is pagpapakita na hindi strict or hindi hierarchical yung relationship ni Paul kay Apollos. Ibig sabihin, malaya si Apollos na sundin yung plano ni God sa kanya at si Paul sa kanya, hindi tau-tauhan ni Nag-split Paul sila, si di ba? Apollos. Dito na ba yung time na yun? Di pa. O, di tayo sure. Parang, Di ba sila Brad, ang nag-split? binabanggit mo ata si Paul Barnabas. Tapos, Iba yan, ano? Oo, dahil si Ang kasama Barnabas ni Paul, si yung... Apollos talaga. Silang partner. Hindi, si Silas. Silas. Nung hindi na si Barnabas ang kasama niya si Silas. Si Apollos, sinong kasama niya? Ang kasama niya nung una ay nung sineran siya ni Priscilla at ni Aquila. Magkasama sila. Mag-asawa si Aquila at Priscilla. Mga kaibigan ni Paul si Priscilla at si Kumbaga Aquila. may time din na magkakasama sila tapos naghiwalay sila para kumalat no? Pero wala sila issue na katulad nung kay John Mark tsaka kay Barnabas. Ngayon, sabi dito, hindi commanding officer si Paul kay Apollos. Kasi sabi, hindi boss. Hindi boss. Hindi niya dinidiktahan kung ano yung plano ni Apollos. So, pagpapakita din na sana sa Respito. sa loob din ng church, hindi rin ganun. Na parang, ikaw dito, ikaw. So, hindi tau-tauhan yung mga... Naka-assign Ba't dati uso yun? Micromanaging? Yeah. Mas madali kasi kapag gano'n. Pag micromanage yung tao, pati isipin ko, kontrolin mo, meron kang mga corporate ang loyal sa'yo. Na ang loyalty you is... draw people to yourself. Unconsciously, baka ganun. Yung loyalty ng tao is in the guise of kay God, pero sa'yo talaga. Yan. 13 to 14. Maging alerto kayo at magpakatatag kayo sa faith nyo. Maging matapang kayo at malakas. Gawin nyo ang lahat ng may pagmamahal. Yung apat na binanggit dito bago banggitin yung do everything in love is mga military mga military command na yung bawat words na to meron siyang Sige nga, sir. Meron siyang mga ang tawag dito, mga ibang verses na binabanggit siya. For example, keep watch. 'Di ba? Maging mapagmatsyag, 'di ba? Sa yan, sa army yan. Tsaka, kasi pwedeng lumusob yes, yung kalaban kahit kailan, 'di ba? Keep watch din dun sa
ravenous wolves, di ba? Yeah. Ayan. Pagdating ni Christ, di ba? Maging prepared Keep tayo. watch. Ano pa? Stand fast in faith. Yan, binanggit Maging yan. alerto. Yun yung sa Tagalog. Oh, ayan, oh. Yes, similar lang din naman lahat sila. Sinabi lang na iba't ibang way. Katulad dito, stand fast in liberty in Jesus, in Christian unity, stand fast in the Lord Himself, and in teaching of the apostle. Pangatlo, be brave. Be brave or adrizomai, o sabihin natin na to act like a man. So, magpakalalaki ka. Yan. Uy, sexist. Ano ba, Next. sir, ang ibig sabihin niya na magpakalalaki o act as like a man? Ibig sabihin, panindigan mo kung ano yung Yun ba tinatayuan ang mo. stereotype ng man? Actually, yung term na stereotyping, di naman nag-e-exist yun. Yan Ano. ba? Oh, so, Yung term na... ano ba ang meaning ng pagiging man dito, biblically? okay. Yan. Nung napakinggan ko Lupit yan. nung kahapon o nung isang araw yung sinasabi ni Paul Washer, hindi yung toxic masculinity ang... Hindi Andrew Tate. Ano wala ba si Andrew Tate? Ah? Hindi. Hindi. Top G. Yung Spartan, ano ba yun? Mindset? Yung stoic. Stoic pala. Hindi. Ay, Di parang kickboxer siya na... aware pala nagpo-podcast ako. na Aware kalbo. pala ako. Ang sabi ni Paul Washer, yung pagiging tunay na lalaki is yung meron siyang Christ-likeness at saka meron siyang deep understanding sa knowledge and love ni God. Yun daw ang tunay na lalaki. Yung sinisik niya Ma-obey. na malaman kung ano ba ang plano ni God, ano ba ang love ni God, kung So, paano. handa siya mag-lead, no? Oo. So, Family. hindi siya more on ganito siya maglakad o ganito yung katawan niya. Not necessarily outward. Ano ang stereotype ng pagiging lalaki sa panahon ngayon? Siyempre, Nung panahon mo? nung panahon ko, which is panahon actually, mo din. Hindi. Ano? Actually, may ano yan eh. May ano daw yan eh. May salamin yan eh. Okay. May salamin daw ang pagiging lalaki sa media. Kung sino ang pinaka-alpha na male figure sa media, parang sila daw nagde-define ng pagiging... Hindi ko na rin uso nun WWE, Hindi, mga wrestler. Hindi, ang uso natin nun, Wrestling. FPJ daw. FPJ. So parang yung lalaki medyo maginoo ka, hindi ka bastos. Tapos lagi naka-jacket. Diba? Makapagtanggol. Which is yun yung umpisang statement ni Paul Washer na hindi daw yung toxic masculinity ang definition ng pagiging lalaki. Kasi toxic yun eh. Toxic ba yan yung mambubugbog ka? Yung kailangan may ganun kang jacket, kailangan ganito, ganyan. Jacket. Anything that is outward and material and tangible, hindi yun ang meaning. Okay? Yung more on yung lalaki is yung mas kawangis ng ating Panginoong Hesukristo sa way ng magmahal. Kaya nga binanggit din niya yung kay Timothy, di ba? Maganda din yan, mga guys, lalo na kung mga bata kayong lalaki. Kasi minsan, sa gusto nating ma-attract yung ibang girls, is nagko-conform tayo sa image ng Social media. world. Ng world, di ba? Ngayon, ang ma-attract mo, syempre, Yung mga mahilig din doon. Oo. So, hindi godly. Yun din. Even sa Balik babae. ka ng radar eh. Even din sa babae. Yung Proverbs 31 woman. Yun ang mainam Ganda na pag-uugali din ng Lupit babae. yun. Ngayon sabi, bakit tinatry mo stereotype sa particular role o ugali? Ulitin natin yung sasabihin natin sa Romans 12 verse 2. Okay. Diba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind. Naalala ko tuloy sabi ni Paul Washer. Not to be like Britney Spears, diba? Diba? Not to be like... Kasi si Britney Spears yung uso nun. So nga pala. No? And you are trying so hard na hindi ka maging katulad ng iba, pero sa pagiging radical mo sa ganong bagay, katulad ka rin ng iba na radically disobedient sa sinasabi ng Biblia, then you're altogether rebellious sa Diyos sa ginagawa natin na bagay na yun. Ano? So, kung ipagpapatuloy natin, yung acting like a man is panintigan mo kung ano yung pinaniniwalaan mo regarding sa commandment ni God. Minsan kasi parang ka naman di lalaki, di ka marunong magkumpone. Parang yun. Pag sinabi magpakalalaki ka, tayuan mo.
kung ano yung faith mo. Stand firm in your faith. And number 4 is to be strong. Sabihin, pakatatag ka. Because marami mga pagkakataon na uugain talaga yung faith mo. Uugain yung tapang mo. May tapang kasi na wala sa lugar eh. Para bang outward lang eh. Yung tapang na sinasabi dito. Wala akong problema. Parang gano'n. Yung tapang sinasabi dito, yung unshakable ka despite the pain and suffering. Kasi ang Hindi yan tapang na retaliation lang. Yes. Ano? Diba? May ganun eh. Diba? Hindi tapang na intimidation lang na yung no. 90% No. ano tapos 10% suntukan. Hindi daw siya ganun. Ano? And last, Nagganon ka ba? ha? Nagganon ka ba? Yung ano? Ganun. Parang meron ata grade 6 sa kapitbahay. Puro ano? Tapos tinadyak ako, ano yun eh, paggagabi na yun eh. Tsakan mo, sir? Oo. Grabe ka Okay, naman, next. sir. Ako yung mas bata. Mas matanda yun. Ano? And last but not the least is let everything be done in love. Pag binasa mo yung John chapter 15, ang motivation ng lahat ng ginagawa natin is pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Inseparable yun. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo yung Diyos na hindi mo nakikita if hindi mo mahal. Ngayon, sabi ni Jesus sa John chapter 15, remain in me and I will remain in you, or abide in me and I'll abide in you. Then sa susunod na verse, may binabanggit doon na at ang salita ko ay mananatili sa inyo. So pag sinabi na manatili ka kay Christ at si Christ ay mananatili sa'yo, binabanggit doon na yung salita niya buhay sa'yo. Paano malalaman na yung salita niya buhay sa'yo pag namumunga ka? Paano malalaman na namumunga ka pag sumusunod ka sa salita ng Diyos at yung bunga ng Espiritu Santo tulad ng pag-ibig, kapayapaan, pananampalataya, nag-aano buhay din siya, sa'yo. sir, yung bunga sa mga works na ginagawa natin. Kasi akala nila, by works yung salvation. Actually, works is evidence. Kaya nga sinabi, work out your salvation. Kasi may ginawa na yung Diyos sa loob mo eh. Kasi work is evidence siya ng faith. Diba? Contrary sa Catholicism na faith plus works. Diba? Hindi lang pananampalataya. Kaya yung sola fide, hindi totoo yan. Napakinggan ako gano'n eh. Catholic siya. Siguro mali lang yung pagkakaunawa in terms of hindi tamad yung faith. Hindi siya passive na faith. Passive. It's an active na faith. Gaya ng sinabi ni James, hindi niya kinokontra. Oo. Yung faith na, dagdagan mo Hindi, kumbaga, ang gusto niyong sabihin doon, yung kung totoo may pananampalataya ka, sinasabi mo na nananampalataya ka, pero may kapatid kang nagugutom, tapos sasabihin mo, panalangin mo, wala ka talagang pananampalataya. Ang gusto nating ipaunawa. Hindi mo merit. Oo. Tsaka hindi mo idinadagdag yung paggawa ng mabuti. Kundi kusa yung lumalabas kasi totoo yung pag-ibig mo sa kapwa mo. For example, mahal na mahal mo talaga yung magulang mo. Hindi yung ligtas points, di ba? Oo. Kung mahal mo talaga yung magulang mo, hindi yung, bilan ko nga ng flowers si mama para talagang ramdaman niyang Mother's Day. Oo. Hindi. Ganito yon. Kay Mother's Day, kung kay Mother's Day o hindi, gusto mo lang siyang i-appreciate nung araw na yun, bibilan mo, doesn't matter kung Mother's Day o hindi. O yun yung totoo na nagmamahal. Di ba, sabi mo nga, Mother's Day, hindi ka mautusan. Bastos sa magulang. Yung nakita ko sa Facebook, yung binalibag na walis tig-tig. Yung papost-post pa na Happy Mother's Day. Kaya kunyari sa amin, kunyari sa pamilya namin, although kunyari mayroong special events na certain event na kailangan special ka sa araw na yon, graduation, birthday, kahit tapos wala masyadong magarbo, hindi kami nagtatampo. Kami din. Kasi, parang nakikita mo araw-araw, inaalagaan ka naman. Oo, totoo. Diba? Ang gusto mo lang, sama-sama lang kayo. Yun na yung pinaka sa'yo eh. Parang yun na yung joy mo na magkakasama kayo. Tapos, hindi na kailangan. So, nakikita mo, araw-araw, inaalagaan ka naman. So, hindi na kailangan pa na. May kukontra na naman sa social media dyan. Dude, Hindi pa kasi tayo sumisikat, sir, kaya wala pa tayong basher. Ina-appreciate lang namin, blah, 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 ganyan, ganyan. Okay yun. Okay. Kung kaya mo magarbo, tapos kaya nyo ng straight na simpleng okay kayo, wala problema. Kaso ulitin natin,
This is a Christian Yun din. podcast. Oo. Kahit sabihin natin na hindi ganun yung dahilan mo, bakit mo ginagawa yung something na extravagant o outward na yun, lagi mo pa rin i-consider is makakatisod ba ako ng ibang tao base dito sa ginagawa ko. So, ibig sabihin, hindi ka na selfish na, yung kung may mga ganito. Katulad nung may nag-post kanina sa mga money garland na isinasabit sa mga graduate. Hindi naman natin issue yun dahil wala namang ganun-ganun sa atin nun eh. China. Sabi nung isang teacher na Pera. teacher ba nung nagbe-business ng ganun, parang mas suggestion niya, gawin na lang after nung ceremony. Okay, wag during. Kasi parang ang labas nun, parang you're bragging or parang iniinggit mo yung, ngayon may mga nag-comment. Paano naman yung mga nanay na yung talaga nag-ipon, ganyan-ganyan, yung talagang madrama yung yung gagamitin na argument eh. Yung pwedeng MMK. Ngayon sabihin, ay valid din yun. Ngayon, ang para... Heart issue na to talaga. Para ganunin na lang lahat yun at lahat isubmit kay God. Kasi sabi, di ba, yung our weapon is not carnal, but they are mighty in pulling down strongholds. So, kailangan i-captivate mo lahat ng thought na yun. Okay. Sige, kahit na sabihin natin na talagang pinag-ipunan nyo na magulang, kahit na ganito, ganyan, kahit na yung pinakadakila na pwedeng isipin ng magulang para sa kanyang anak, pero bilang Kristiyano, mag-iingat ka pa rin sa lahat ng gagawin mo kahit na malinis yung intention mo sa bagay na yun. Sir, may nag-trend yung sa yung sa graduation. Yung sumasayaw. Mali yun. Okay. Hindi ko siya sasabihing mali kasi sabi sa Bible mali. Hindi. Merong memorandum yun, may DepEd memo yun na... Pero kahit sabi sa Bible, hindi ka rin din. Hindi din. Kasi sa DepEd memo, kailangan isagawa ang ang graduation rites in solemnity and with dignity. So, kunwari, public school yan, kailangan i-call out kung anong school yung gawa nun. Kung private school naman yan, medyo in danger kayo na mag-operate. Sometimes, sa kagustuhan nating maging relevant. Okay? Nako-compromise natin kung ano yung important. So, graduation rites gusto mong solemn, gusto mo na talagang seryoso, ganyan, maayos, na you will remember. Hindi ba sila pinagalitan after? Hindi ba sila pinagalitan? Nabash yung na yun. Yung school, no? No, yung school, tsaka yung mga estudyante. Ang sabi, kung sino man yung teacher na to, bakit naman daw inalaw na ganyan-ganyan? Kasi may nagsabi Sir, hindi naman po namin ginawa yan just because gusto lang namin. Ang sabi po kasi sa amin, strike daw namin yung parang TikTok dance moves or post natin. So, kumbaga... talaga sinabi. May isang... Talaga allowed. May isang nag-comment doon na parang nagdi-defend. Talaga inalaw ng school? Oo. According doon sa, doon sa isang nag-comment. Sa kwento niya. Ngayon, ang point pa rin, may sumagot, kahit pa inalaw yan, nagva-violate kayo ng DepEd order. Okay. Parang, last na to. Parang katulad nung kanina, may estudyante ko na parang nakasando, babae, medyo sando, sleeveless, and then naka-short. 3 or 4 or 5 times ko na atang sinasabihan yon buong school year. Nainis talaga ako kanina. Sabi ko, alam mo sa totoo na pipika na ako sa ilang beses kong pinagsasabihan yan. And then nagpalit. Sabi ko na, habang dito ko sa eskwelahan, gano'n na nga lang hindi na Christian Habang dito ko sa eskwelahan, iayos naman natin ang ating pananamit kahit na habang gagraduate na tayo Gusto mo pagtungtong pa lang dyan sa labas ng gate, maghubo ka, bahala ka. Hindi, ginanong ko na lang. Pero syempre, hindi ko naman sinabing maghubo talaga. Kumbaga to drive a point. Ang dinadrive ko lang na point is, hindi ko sinasakal yung expression mo ng pananamit. Eskwelahan kasi ito. May rules Meron tayong sinusunod dito. For example, kasal. Actually, ang luwag na nga nung time nyo Kaya nung nga. time na ngayon Kaya nga. Kami noon, bawal mababuhok talaga.
Kunwari, kasal. Nakakatkatang kami. Kunwari, kasal talagang church wedding. Susuot ka mong panjama doon. So, ilulugar mo din. Iaayon. Oo. Appropriate. Kaya nga. Tapos, halimbawa, sa school, kunwari is daycare, magga-gown ka ba? O, yung ilulugar mo rin yung suot mo. Appropriation. Okay. Next, 15 to 18. Mga kapatid, kilala niyo si Stephanas at ang pamilya niya. Sila yung mga unang naging Christian sa Achaia. At dinedicate nila ang sarili nila sa paglilingkod sa mga pinili ng Diyos. Nakikiusap ako sa inyo, sundin niyo ang mga leaders na gaya nila. Gaya lang nila, no? At ang kahit sino pang sino pang nagtatrabaho at naglilingkod, kasama nila. Hanggang 18, no? Masaya ako nung dumating sina Stephanas, Fortunatus at Achaeus. Sa pagpunta nila, parang nandito na rin kayo. Pinasaya nila ako kung paano pinasaya rin nila kayo. Dapat i-appreciate nyo ang mga taong kagaya nila. Itong si Stephanas, Fortunatus at saka si Achaicus, sila yung nagtatanong. Ano? Sila yung mga nagtatanong kay Paul. Di ba sinasagot niya yung mga tanong dito sa 1 Corinthians? Sila yon. Si Stephanas, sila yung mga si Stephanas, siya yung master or head ng household. Normally, itong pangalan kasi ng Fortunatus at saka Achaicus, pangalan ng isang household slave or alipin. Pero again, as a Christian, hindi na sila master slave. Pantay-pantay na sila. Ngayon, nakakatawa pa dito, itong tatlo na to, sila yung nagbigay kay Paul ng sabihin nating respect, authority ng respect and refreshment kay Paul na hindi pinrovide ng Corinthian church, which is kasi nga 'di ba over familiar sa kanya yung Corinth, wala kang believe sa kanya. Kaya kailangan pa niyang ipaunawa sa kanila na tinawag din naman ako ng Diyos, 'di ba? Apostle naman din siya. So kinailangan niya i-defend yung faith niya dahil nga may mga ibang mga super apostle na tinitingala sila na ang dating bias nga. Bias. Hindi ka katulad nila, ganon. Now, binanggit din dito na si Paul, ina-acknowledge niya yung mga tao. Except openly niyang ina-acknowledge sa letter. Itong tatlong binanggit din na to, sila yung mga unang convert sa Corinth. Yun lang. 19 to 20. Kamusta raw kayo, sabi ng mga churches sa Asia. Okay. Kinukumusta rin kayo nila Aquila at Priscilla at nung church na nagmi-meet sa bahay nila. Kinukumusta nila kayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid natin dito. Yeah. Hanggang 20 ba? 20, Yun. Batiin nyo ang isa't isa bilang magkakapatid na nagmamahalan. Okay, or in English, greet one another with a holy kiss. Yun yung dito. Pero hindi ba yung translation dyan? Ngayon, si Aquila at Priscilla, pala yan. si Aquila at Priscilla ay married couple na nagbi-minister. Sila yung nag-share kay Apollos, kaya naintindihan nila yung Holy Spirit. Hindi yun. Ngayon, ang sabi is yung mga simbahan na nagtitipon sa bahay ni. Ang isang moderate earning family na merong living room, kasya ang 30 na tao. 30. Living room. Hindi pa rich department yan. Hindi pa rich yun Ano yung tawag doon sa mid-tier? Moderate or middle class. Middle class. Yun. So, kaya possible na pag sinabing yung church na nag-gather, kasi wala pa namang mga, yung mga malalaking building na sambahan. So, kumbaga, ang uso nun ay house churches. So, kunwari, nag-gather sa bahay nila Dorcas. So, kung middle class yung mga tao na yun, at least 30 yung nag-gather doon. Ngayon naman, may binanggit din dito at batiin yung bawat isa sa pamamagitan ng banal na halik. Yan. Yung holy kiss kasi o banal na halik yan is beso-beso. Tradition kasi ng yan. Tradition ng nila yan, ng mga Hudyo. Actually, Middle East hanggang ngayon kahit ka lalaki di ba yung hinalikan sa pisngi si Jesus
Di ba, para malaman na, ito yung teacher ko. Kasi nga si Jesus, hindi siya Anong equivalent niya sa Pinoy culture? sa Pinoy culture. Appear, gano'n? Appear. Kasi Kamayan. Western din yun eh. Gano'n? Western din yun, oo. Paano ba ang Pinoy? Ano kaya ang original na batian ng Pinoy? Mabuhay. Hindi naman natin ginagamit yun sa normal na usapan. Pero pag may foreigner, mabuhay. Pero ang maganda yung binanggit dito, no? Ang banal na halik ay hindi hollow katulad ni Joab at ni Judas. At hindi rin karnal tulad ng isang harlot sa Proverbs 7 verse 30. Ano to sir? Bible verse to. Kailangan ba natin sundin to? Ang sabi naman kasi dito is culture. A common greeting in that culture. So, hindi. Yung essence nun, ano? Hindi kasi yung letter of the law dapat ang ating sinusunod lamang. Kasi yung essence nun dapat. That is why one time nung meron akong mga estudyante sa World Religion na INC, yung Iglesia ni Cristo kasi ay kinuha nila doon sa Romans chapter 16. Anong stand nila dito? Yung alin ba? Sa banal na halik. Anong stand nila dito? Hindi, ito nga yun. Ayan. Sa Romans 16 nga, at magbatian kayo ng banal na halik kayong mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Una sa lahat, ang pinakatamang translation ay hindi Iglesia ni Cristo, kundi Iglesia ng Diyos. At doon palang mali na. Pangalawa, tinanong ko sila, nagbabatian ba kayo ng banal na halik simbahan? Hindi, sir. Bakit strict kayo na gamitin itong Iglesia ni Cristo na verse na to, pero hindi nyo ginagawa yung isa? Hindi. Same verse to. Hindi. Culture lang yun eh. Ay, dapat, kung gaano kayo ka-strict. Sino magde-decide? Sino magde-decide kung culture lang? Exactly. Pero malinaw na kailangan i-discern natin. Huwag tayong by letter or exaggerated sa isang bagay na hindi naman yun yung talagang essence niya. Kasi ang totoong daw talaga dapat nun, translation, hindi Iglesia ni Cristo. Iglesia ng Diyos. Mas tama pa yung gumamit ng pangalan. Pero yung sinasabing Iglesia ng Diyos, hindi siya proper noun supposedly, common noun. Kasi yung church ni God. Yun lang. Yun lang, hindi yung... Iglesia ng Diyos. Church ni God. Hindi siya yung... Iglesia ng Diyos na gusali na samahan. Hindi siya dapat maging... proper na, tama. At saka hindi siya dapat issue yung mga ganung bagay. Yung pangalan yung pangalan mo ba nasa Bible? Wala. But kung pangalan lang, kaganda ng pangalan ng kay Kibuloy. May mga Christian na hindi mga Kristiyano. Christian yung pangalan, hindi Kristiyano. So, kumbaga, yung essence ang kailangan nating maunawaan doon. Hindi yung literal na pilosopo na. Ayun. Pangalan namin, no? So anong essence niyan? Magbatian kayo sa Pilipinas para natin i-obey yung verse na to. Ibig sabihin magbatian kayo ng banal na halik. Kung sa version ng Pilipinas, magkaroon ka ng tawag dito ng affection or malasakit. Ibig sabihin pansinin mo naman yung brethren mo. Hindi yung iniisnab mo o ine-etsapuera mo. Kasi ang inaano nila dito, ang nare-reiterate ni Paul is appreciate mo. May love kayo sa brethren appreciate mo nyo. sila. May love ka sa brethren mo dapat. Okay. Last 21 to 24. Ako mismo si Paul ang sumusulat nito. Kamusta kayo? Parusahan sana ang hindi nagmamahal sa Panginoon. Panginoon namin, dumating ka na sana. Sana maranasan niyo ang pagiging mabait ng Panginoong Yesus. Maramdaman niyo sanang mahal ko kayong lahat dahil united tayo kay Christ. May secretary kasi si Paul. So kaya itong bandang dulo, para talagang malaman nila na legit na galing sa kanya, itong dulong part, siya mismo yung nagsulat. Kaya writing in my own hand. So maaring iba yung itsura ng handwriting sa una hanggang sa gitna, pero pagdating doon sa dulo, yung place na yun. Signature niya. Yun lang yun. Ngayon, sabi dito, sino man ang hindi nagmamahal sa Diyos, sumpain. Actually, yun naman na talaga yung... Kahit hindi sila sumpain ni Numan, yun naman na default. talaga yun naman na yung default na pinakasikat na verse sa Bible? John 3:16. Yung next nun, sir. Yung 17, di ba? Yung hindi... Those who do not believe. Diba? They're already condemned. So, ibig sabihin, actually, hindi kailangan i-judge ng Christian yung hindi Christian. Basahin lang nila yung Bible, yung
word na mismo ni God ang judge sa mga taong hindi nananampalataya. Nasabihin, ay, judger. I would like to reiterate again na may tamang judgment. At pag ginamit ang tamang judgment, hindi siya mali kasi tama nga. So, kumbaga, wag natin i-general na, I don't judge me. Kahit sa mga students ko, lagi ko sinasabi yun na, mag-ingat kayo pag sinasabi niyo yung salitang don't judge me. Only God can judge me. Lalaging may ganun. Lalong-lalo na kung alam mo may ginagawa kang mali. Kasi, ginagamit mo yung salitang don't judge me para pagtakpan yung iyong kasalanan. Ngayon, kunwari, feeling mo wala kang kasalanan, meron talaga. Napakadilim naman ng pagkakatingin mo sa sarili mo. Okay? Ibig sabihin, napakadilim. Napakalinis naman ng pagkakatingin mo sa sarili mo pag ganun ka. Kaya sa ibang translation... Anong sabon mo, brother? Sa ibang translation naman, if yung mata mo is hindi maganda, madilim, di ba, how great is the darkness? Yan. Anathema is sumpain. Anathema, Ang anathema ay ikatlong level o pinakamataas na level ng pagpaparusa sa isang gustong i-disassociate ng Hudyo. Pag daw unang beses ayaw mag-repent, bibigyan siya ng 30 days. Wow. Yun yung una. 30 days trial. No? Pag ayaw, may pangalawang degree, indefinite yung time na mapagkasunduan. Pero pag ayaw pa rin sumunod, ika-cut off na siya. Sa ikatlong. Sa ikatlo. Anathema means to cut off. Anathema, related siya sa to cut off yung tao. Pag hindi na siya reconcilable at ayaw mag-repent, cut off nyo na siya. Okay. Yun yung pagiging accursed or anathema. Ngayon, how can we grow in the love of the Lord? Kasi love the Lord Jesus Christ prayer, Bible reading, hanggang sa masabi natin yung Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yung desire of our heart dito is more of God, hindi more of sin or selfish ambition. And last but not the least, yung Maranatha. Come Lord. So, yan yung unang Aramaic na language na dapat matutunan ng isang Kristiyano, yung Maranatha. Bakit nagmamadali? Kasi siguro sobrang na hindi naman yun. Siguro sa sobrang pain and suffering dito sa mundo, sobrang fallen. Ayun, isa pa kung bakit may problem sa marriage. Bukod sa mystery ang marriage ay pagsasama ng dalawang broken and fallen individual. So talagang para maging maayos yung marriage, kinakailangan na merong isang unbroken and perfect na mediator sa kanilang dalawa. Yeah, which is si God. Kaya nga ang picture niya triangle, di ba? Nasa paanan ng triangle yung mag-asawa, tapos yung nasa gitna si God, na habang mas pinupurso nila si God, lalo silang napapalapit din sa isa't isa. Which is supposedly dapat ganun. Okay. And last diba? And last but not the least is nagtapos sa the grace of our Lord Jesus Christ be with you, my love be with you all. Amen. So, kumbaga, ang pinakadulo pa rin na nire-remind sa atin ni Paul is yung grace ni God is kumilos sa buhay natin according sa pag-ibig niya. So, tayo, kung mahal talaga natin si God, we will obey His commands. Yung katunayan hindi siya parang floppy emotion. Okay. And lastly, paano naman malalaman ng mundo na tayo ay mga tagasunod ng Diyos? If we love one another. Yun lang. Yun lang, guys. Okay. Goodbye. Bye.